Dahil marami nga palang nagtatanong kung magkano yung naubos ko para mapapogi to si Project Bitoy, ipapakita ko nga pala sa inyo yung mga piyesang kinabit natin dito. So yun nga, dahil marami nga palang nagtatanong kung nasa magkano raw ba at kung ano-anong pyesa yung sinalpak natin dito kay Project Bitoy para mapapogi natin. So isa-isahin ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung sakaling bubuo kayo ng Honda Beat Carb na version 2. Alam nyo na yung mga pwede nyong palitan na pyesa para mapapogi ulit to, okay? So magsimula nga pala tayo dito sa kahan nito ni Project Bitoy. Ayan, buong inner tsaka outer, halos change all to bukod dun sa bangka sa ilalim kasi wala tayong mahanapan na pyesa nyan. Naglagay din tayo ng pang Indo concept na decals na Honda Beat. Ayan, galing Indonesia pa rin yan. Tapos dito sa may bandang taas, ito ipakita mo, yung gauge nya, ito pa rin yung ginamit natin, yung luma, pero nagkabit tayo dito ng smoke lens type para medyo may pagka dark siya tignan, bumagay na bumagay din naman. Tapos dito sa mga switches, ayan, bago rin lahat ng switch, yung electric starter, busina, signal light, tsaka tong high and low beam. Tapos dito naman sa mga hand grip, ayan, binilihan ko rin to ng bago. Stock lang yung kulay niya para hindi siya ganong ka-overacting tignan, ayan, para mas malinis tignan. Yung brake master natin dati, medyo pumakat na talaga yung pinaka lever nya, kaya hindi na natin ginamit. Ayan, nagpalit tayo ng bagong brake master, bagong brake lever, harap tsaka likuran, ayan, bago rin yan. Tapos pagdating naman dito sa may bandang baba, ayan, sa gulong naman tayo, nagkabit nga pala tayo dito ng 80-90 na size 14 para medyo malapad-lapad din. Tapos yung front axle natin CNC, nagkabit din tayo ng hub and mile. So hindi na gumagana yung speedometer natin dahil ganito yung kinabit natin para mas malinis tignan. Front shock natin, ayan, stock lang din. Tapos dito naman sa may braking system natin, gumamit tayo dito ng 260mm na Big D's. Ayan, hindi ko nababanggitin yung brand dahil hindi naman to sponsor. Tapos ayan, nagkabit din tayo ng alloy bracket. Ayan, caliper, ayan yung brand nakasulat na. Ilagyan din natin to ng mga CNC na gear bolt. Ayan, pero hindi natin siya na straight, may mga umbrella type, pero okay naman, bumagay na bumagay. Tapos brake hose natin, braided na color black, red, tsaka blue. Tapos yung disc bolt natin, ayan, CNC rin. Tapos itong mags nga pala natin, ito yung Boom X. Ayan, Boom X na pang Indo, yan yung ginamit natin dito. So pagdating naman dito sa susian, ayan, nagpalit din tayo ng bago. Gumamit tayo ng anti-tap key, bago rin yan. Yung mga body bolts nya, puro white na CNC. Yan, pati dito sa engine cover, ayan, CNC rin. Bago rin yan, genuine din. Pati itong footboard, yung dibdib, bulsa, batok, lahat yan, genuine. Tapos pagdating naman dito sa upuan, gumamit nga pala tayo ng MB Tech na seat cover kasi ito yung usually na ginagamit sa mga Indo concept. So para medyo ma-adapt natin ng bahagya yung pagiging Indo concept. Ayan, may blue stitches para bumagay dito sa kahan natin. So sa presyo nito, hindi ko na matandaan kasi sobrang dami talaga. Tapos dito sa likod, nagkabit tayo dito ng aftermarket na alloy na grab bar kasi yung lumang grab bar nito may halong ano, parang goma tapos bakal, may kalawang na hindi ko na ginamit yon. Dito naman sa taillight natin, yung original pa rin ginamit natin dito pero nagpalit tayo ng bagong signal light lens tsaka itong mismong taillight lens. Itong rear fender natin, original din to from Honda, genuine, ayan. Tapos dito naman sa muffler natin, stock muffler pa rin yung ginamit natin dito pero naka-retip to para kahit paano medyo gumanda-ganda yung performance. Tapos nagpalit din tayo dito ng bagong heat guard dahil nung nakuha ko to naka power pipe kasi siya. Ito naman sa may pan cover, ayan, gumamit nga pala tayo dito ng arm na spinner cover, ayan, umiikot, di ba? Parang stress reliever yan eh. Itong airbox second hand na tong nabili natin pero pinalitan natin dahil yung nakabit dito nagpe-fade na talaga yung kulay. Pero bago rin yung air filter nito para sigurado tayo na malinis yung may higop niya na hangin. Tapos dito naman sa gulong sa likuran, eh nga, Boom X pa rin yung ginamit natin dito. Gumamit tayo ng size 90x90x14 para talagang pang service yung galawan niya. Yung center stand natin, nirepaint lang natin to dahil wala tayong nabili niyan. So itong rear shock natin, gumamit tayo dito ng 320mm kung di ako nagkakamali. Tapos itong crankcase cover natin, nirepaint ko lang yan. Tapos itong kickstarter, gumamit tayo dito ng chrome type na stock. Tapos dito nga pala sa side stand tsaka center stand spring, yan, pinalitan lang natin yung spring nitong dalawa pero ito pa rin yung stock. And ayun, sa mga nagtatanong nga pala kung nasa magkano yung nagastos natin dito kay Project Bitoy para mapapogi natin. So yung compute ko nga pala, umabot tayo dito ng 47,000 pero lahat ng pyesa na yan. Yung motor kasi nabili lang natin to ng 5K pero halos sobrang laki talaga nung
nagastos natin. Eh na yun, bago nga pala tapusin tong video na to, mag-update uli ako para dun sa ipapamana ko sa inyo na Honda Beat sa mga gustong magkaroon ng chance na maging bagong amo nito ni Project Bitoy tsaka doon kay Project Kalikasa. Napaka basic lang, dapat mag-reg at mag-recharge kayo dito sa laro na ipapakita ko. Right? Ito nga pala yung PHP game, dito kayo dapat mag-register para nga magkaroon kayo ng chance doon kay Project Kalikasan. So kung bago nga lang kayo dito, pipindutin mo lang tong register. Tapos lalagay mo lang dito yung username na gusto mo, password, confirm password, tapos lagay mo lang yung mobile number mo and then pindutin mo lang tong register. So ito, basic lang tong laruin. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyong ilaro. Ang maganda rito, pwede rito pabarya-barya lang, ayan, panglibangan lang talaga. Pwede piso, 2, 3, 5, 10, 9. So nasa sa inyo yan. Dahil meron na tayo ditong pondo na nasa 15k, subok tayong medyo taasan ng konti yung bet natin. Gawin nating 200, tapos mag-auto spin na lang tayo para mabilisan na. Ayun, 840, 260, yun, 120 naman. Ayun, 510. So ayun, sa mga nag-recharge nga pala dito sa PHP Games, tapos dun sa mga nag-register, lapag nyo lang sa baba kung bakit kayo deserve na maging bagong amo ni Project Kalikasan. Malay nyo kayong buwinasin dun sa March 3. Right?